Okay, so logarithmic function, in-offer siya sa atin, or ang inventor niya is si John Napier. Siya ang salarin kung bakit may logarithmic function tayo. So, para mas madali, ang application ng logarithmic function is in the field of seismology na kinukuha sa at ginagamit sa earthquakes. Yan. Then, Richter scale. Yan din. Ginagamit siya sa earthquakes po. Then, si logarithmic, ang tatandaan nyo lang, logarithmic is exponent. Again, para mas madali siya matandaan, logarithmic is exponent. Log of b is equals to its exponent. Ganun lang siya kadali para hindi kayo masyadong malilito. So, logarithmic equation involving logarithmics, expression containing the value. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Wherein, log b of y is equals to x. Ibig sabihin, log b is exponent niya is x. So, paano ba yun? Kapag sinulatin nyo in exponential form, hindi ba sanay kayo na yung y is equals to b, yung base natin with its exponent. So, pag logarithmic, yung b na to, yung base, siya yung nasa base ng logarithmic natin. Then, nasagot natin, siya yung nandito sa tabi ng base ninyo. Then, yung nasa equal sign, which is x, siya yung exponent nitong nasa base natin sa logarithmic. So, vice versa, ganyan lang siya. Madali lang, basta kabisado ninyo kung saan papupunta yung mga variables na to. So, ito yung mga examples. Sa exponential, 2 raised to 2 is equals to 4. Kapag nasa logarithmic equation na siya, log 2 of 4 is equals to 2. Ibig sabihin, yung base na 2, na ang sagot niya, ang exponent niya, ang sagot niya is 4. Ang exponent nitong base na 2 ay 2. Next. So, para mas madaling ma-solve, nakikita ba yung whiteboard ko? Yan, nakikita yung whiteboard. So, para mas madali sa atin i-solve yan, para mas madaling i-evaluate, pag ilalagay ninyo or sasagutin sa logarithmic function, for example, you have log of 2 of 4, tapos hinahanap to. Ayan, hinahanap siya. So, ang gagawin niyo, i-rewrite niyo lang siya as exponential. Naiintindihan po ba? I-rewrite siya as exponential. So, paano siya? So, 2. So, hinahanap natin to. Exponent niya. So, lalagyan natin siyang x equals 4. Nasusundan? Next. Hindi ba sabi ko sa inyo before, kailangan maging magkamukha mo na yung base bago kayo magsagot. So, gawin muna natin siya magkamukha. So, 2 raised to x is equals to 2. Ano yung number na ilang 2 ang gagawin ninyo para maging 4? So, that is 2. So, to find the value of x is equals now 2. Kaya siya 2 dito. Nasundan pa. Same as dun sa 10, logarithmic of 10. Log 10 of 1,000 is equals to, for example, hindi natin alam. So, x lang siya. So, same procedure. 10x, kasi hinahanap natin yung sagot dito, equals 1,000. Then, pag it should be in same base. So, 10 raised to 3, 10x. So, x now is equals to 3. Then, ganun din doon sa iba na nandyan. Yung log 25, 5 is equals to 1/2. Ganun lang din po yung ginawa doon.
n katulad dun sa 4 log 4, 16 is equals to x. By the way, ito yung mga kailangan ninyong tandaan. Sa mga properties ng logarithmic, hindi na natin kailangan pa patagalin pa. Logarithmic of a number, you have the product property. Ano ba yun? So we have the product property wherein log b xy ay same lang ng log b x plus log b of y. So pag nag-evaluate kayo ng product property, yung x and y na to, kung ano man yun nandito, pag pinaghiwalay nyo siya, addition. Addition of two logarithmics. So, paano ba yan? Napakitaan ko kayo ng isang example. For example, logarithmic of 3, 18 plus logarithmic of 3, 4.5. Tapos, i-evaluate ninyo. So, to evaluate this, hindi ba kapag sinabi natin addition of two logarithmic is product property lang din siya ng logarithmic? Nakikita ba? Nasusundan ba? So, ang gagawin natin ganito. Pag-iisahin nyo na lang. So, paano siya? Logarithmic of 3, 18 multiplied by, what is 4.5? Pwede natin siyang isulat as 9 over 2. Pwede niyo siyang i-fraction form. Ngayon, pwede na natin siyang i-simplify. 18 divided by 2, that is 9. So, 9 and 9. So, ibig sabihin, dalawang 9 kayo. Pwede natin ito isulat as logarithmic of 3, 9 raised to 2. Or, pwede natin i-simplify pa. Di ba yung 9 raised to 2, pwede pa natin siyang gawing 3. Wala. Ito na lang. Logarithmic 3. Yung 9 raised to 2, pwede natin siyang gawin na 3 raised to 4. May question ba bakit naging 3 raised to 4? So, wala naman sigurong naging question. Sinimplify ko lang yung 9 squared. Yung 9 squared, pinababa ko lang. Kinuha ko lang exponent, yung square root niya, so that is 3. Tapos, yung pinaka-squared niya, minultiply ko dun sa squared din. Kaya siya naging 3 raised to 4. Ngayon, meron tayong mga rules sa logarithmic. So, ang rule natin, kapag magkamukha itong base ninyo, tsaka yung nandito sa yung pinaka-exponent, yung pinaka-answer natin. So, ang answer lang ito will be logarithmic of 3 raised to 3, 4 is equals to 4. So, yung mahabang equation kanina, yung logarithmic 3, 18 plus logarithmic 3, 4.5, ang sagot lang dyan ay 4. Ah, diba? Komplikado siyang tingnan, pero ang sagot lang niya, yung final answer is 4. Next. Meron
meron din tayo, ito yung tinatawag na product property ha. Kailangan kabisado nyo lang na kapag product property, pwede siyang paghiwalayan through addition. Kapag naman quotient property, rin ko na ito ah. Quotient. Ang quotient property naman natin, log B x over 5. So, kung kanina addition, ngayon naman magiging subtraction. Log B x minus logarithmic B y. So, ganun lang din yung procedure, naging minus lang. Then, mayroon pa tayong tinatawag na power property. Ito yung kanina. Log B x y. Ito yung nangyari kanina, di ba? May logarithmic ng base, may number, tapos may exponent pa. If and only if itong base ninyo at saka yung number ay magkamukha, magkamukha, ang final answer niyo na agad is yung pinaka-exponent na nandito. Answer agad niyan ay y. Okay po? Madami kasi ang ganyan sa exam. May logarithmic na, or pwede rin naman ang mangyari dyan. Kung meron ganito dito, pwede nyo siyang i-rewrite as y logarithmic b of x. Ito tsaka ito ay walang pagkakaiba sa isa't isa. Yun din yun. So again, kung magkamukha ito lang din na magiging sagot ninyo. Okay po? So yan lang yung mga trick sa logarithmic. Meron pa pala ako idadagdag. Ito yung mga kailangan tandaan. Logarithmic of base and kamukha ng number ng base yun nandito. Ang laging sagot dyan ay 1. Again, kapag yung base ninyo at yung number dito ay laging magkamukha, ang sagot lang dyan lagi ay 1. Tapos kapag ganito naman, logarithmic of base, tapos 1 yung nandito, your answer will always be 0. Kasi any number na ang exponent ay 0, ang equal ay 1. Di ba baliktaran lang exponential tsaka logarithmic? Any number na base ninyo, tapos ang sagot niya ay 1, ang final answer ninyo lagi ay 0. So, yan lang yung mga kailangan tandaan palagi sa logarithmic. Ito pa. Log B x. Nung kanina, magkamukha nandito or nandito man siya. Ang sagot lang niyan yung naiibang number. That is your x. May question po na dapat tandaan sa logarithmic. May question pa sa logarithmic. Again, logarithmic is exponents. Logarithmic is exponent. Ayan, meron tayong kasama sa likod. So, may pinagawa ko sa inyo mga examples. I-browse nyo na lang din dyan sa inyong LMS para makapag-exercise kayo sa bahay. So, proceed tayo sa another topic which is interest. So, interest, nahiya si Louie. So, interest. So, tapos na tayo sa logarithmic ha. So, again, sa pag-evaluate ng logarithmic, kala ko okay, so, bago pala ako mag-proceed sa
interest, i-remind ko lang kayo na mayroong dalawang characteristics ang logarithmic. Meron tayong tinatawag na characteristics and mantisa. Pag sinabing characteristics, ang numbers ito is 1 and above. Whole number pag characteristics. Then mantisa, decimal numbers. So yan lang, kailangan tandaan, hindi ko na kailangan pa elaborate siguro yan. So kasi baka lumabas na sa exam pa lang. Pag pinaklasify sa inyo yung isang number, pag 1 siya and above, ibig sabihin pag whole number siya, that is characteristic. Kapag decimal number yung nasa given, we call it mantisa. So that is for logarithmic. Wala na ako nakakalimutan siguro sa logarithmic. Proceed na tayo sa interest na medyo madugo-dugo dahil it is for business math. So interest, amount paid for the used money. So ginagamit siya pwede sa bangko. Yes po, more on problem solving tayo pagdating sa interest. So hello, problem solving sa interest natin. So pag sinabing interest, ito yung amount na ipinapatong dun sa pera na ginamit ninyo or ininvest ninyo. Again, interest ay pinapatong na pera din dun sa perang ginamit, hiniram, o ininvest ninyo. Okay, pasok lang po tayo. Okay, next. Sa interest, meron tayong mga kailangan tandaan. You have the principal, the term, and the interest rate. Pag sinabing principal, siya yung amount na ininvest or hiniram ninyo. Pinakakapital, kumbaga. Principal, siya yung pinaka-amount na hiniram o ininvest ninyo. Term, kung gaano katagal yung ininvest ninyo or yung inutang ninyo. Term is for the time. Interest rate, ito yung naka-percentage palagi sa isang problem. Naka-percentage. So, sanay naman siguro kayo mag-convert ng percentage to decimal. Kasi magagamit nyo yan. Yan ang gagamitin ninyo to solve for the interest. So, again, we have the three elements na nagpa-play an important role sa ating interest. Principal, term or time, and interest rate. So we have also the maturity value. Pag sinabing maturity value, ayan na yung kabuuan, pinagsamang interest at yung principal ninyo. So, meron siya, yan, very good. O, diba? Nag-advanced reading talaga si Louie. So, meron siyang mga formula. Ito na siya. Simple interest, I is equals to PRT. Interest is equals to principal multiplied by rate multiplied by time. And ang ating A, yung capital A natin, ini-indicate niya yung maturity value natin. Wherein P multiplied by 1 plus R multiplied by T. Or, ang maturity value ay pwede rin makuha through P plus I. Or yung nasa formula ninyo dyan sa A is equals to P plus 1 plus RT. Ayan. Ay, bata plus. Sorry. P multiplied by 1 plus RT. So, ayan yung dalawang way to solve for the maturity value. Kapag given ang interest, add nyo na lang kay principal, mayroon na kay maturity value. Hindi naman given si interest, compute for this one to find the maturity value. So, para mas madaling makabisado. So, again, yung magic triangle na to, yung sinasabi ko nandyan sa inyong presentation, nanggaling lang dito. Sa interest, P or T.
Okay? Interest is equals to PRT. Just in case ang hinahanap ninyo is the principal, if and only if ang hinahanap si principal, so divide both sides by the RT. So cancel, cancel. To find the principal, interest over rate multiplied by time. Or use the magic triangle. So, para hindi nyo nakabisaduhin yung magic triangle, ganito na lang ang gawin ninyo. Yung cancellation method. Kasi ang dami-daming kakabisaduhin, pwede naman ang kabisaduhin nyo na lang is yung formula ng I or interest, then use the cancellation method. Katulad ng ginawa ko. May question ba? Then, kung ang rate naman ang hinahanap, ganun pa rin. So, I is equals to P or T. Ang rate daw ang hinahanap. So, divide both sides by PT. Makakancel siya dito. Rate is equals to I, interest over principal, multiplied by term or time. So, ayan, from isang formula ng interest, makakakuha kayo or makakagawa pa kayo ng iba pang formula. Depende kung ano yung hinahanap sa isang word problem. So, ngayon, mag-solve muna tayo ng isang mahilab-hilab na question. Okay, an amount of 150,000 is invested for 9 months at 4%. Find the interest. So, how can we find the interest? So, paano ba sinusolve ang interest natin? I is equals to PRT. So, I is equals to PRT. Substitute lang tayo. Ang P natin dyan is 150,000. Then, ang R natin, which is rate, is 4%. Ang T natin, which is the term, that is 9 months. Again, pag nagko-compute kayo ng interest, for the whole year ang computation palagi. So, 9 months over 12 months. So, 150,000 times 0.04 times... Uy, ba't ang dami mong zero, Louie? Times 9 divided by 12, that is 0.75. Then, multiply lang silang lahat. Ang lalabas sa sagot is 4,500. So, that is your interest rate for the 9 months. 4,500. Then, for the maturity value, kung meron na kayong I, add nyo na lang siya dito sa 150,000. 150,000 plus 4,500, that is 154,500. Ayan. Sumobra lang yung zero sa presentation, ha? Typographical, parang si Louie lang kanina. Na Louie. Okay, may question ba dito? Ayan, medyo, kung napapansin niyo, medyo nagmamadali kasi medyo marami-rami kasi talaga. Pero kung may question naman kayo, pwede naman kayo magtanong. Next. Ayan. Ayan na, wala. Ayan. What if ito naman yung given? Ang hinahanap, we have amount of 1 million invested sa isang financial institution. Ang question sa letter A, how long will it take for the amount to reach 1,001,000 at 2% simple interest? So, T is equals to I over PR. So, bakit naging ganyan, Louie? Bakit T? Kasi po, how long will it take, ma'am? Oras po hinahanap, ma'am. Okay, very good. Kasi oras. So, even though wala tayong talagang specific na formula for the time because of the formula for interest, so magdaderive tayo sa T is equals to I over PR. Then, substitute. Ano yung I ninyo? Interest, di ba? Andiyan ba yung interest ninyo?
What is the interest? 1 million, principal yan. Ano ang interest natin? Yes, Ayen, sumasagot ka na. 2% rate yan. Ayen, sige, ano sa'yo? 1,000 po. Okay, very good. That is 1,000. Kung mapapansin ninyo, reach 1,001,000. So, ano na lang yun? Yung 1,001,000 na to, that is the maturity value. Tama ba? Ayan, pagkakaintindi? Yung 1,001,000, yan na yung pinaka-maturity value natin. So, to get the interest, maturity value minus the principal, the 1 million. So, ang matitira natin is the interest, which is 1,000. Very good. So, ayan, 1,000 over, ang principal natin is 1 million. Ayan, masyado mahaba, 0 eh. Multiplied by our rate. So, ano yung rate natin? 2%. So, 0.0. Tama ba? 2. Ayan. Use your calculator to solve. So, that is 0.5. So, T is equal to 0.05. So, since hinahanap natin yung time natin, hindi ba ang time natin palagi for a year? So, multiply natin siya sa 12 months. Times 12. Yung 12 na to, nag-derive to sa 12 months. So, magkakaroon kayo ng 0.6. So, para maging specific, month. So, para mas maging specific, multiply nyo siya ulit sa days. Ilang days ba meron sa month? So, ang co-compute na lang natin is for 30 days. So, 0.6 multiplied by 30, which is 30 days, that is 18 days. Ayan. So, our answer for letter A is 18 days. 18 days lang para yung 1 million ninyo ay tumubo ng 2% at maging 1,001,000. Question po. So, sana nakikita yun nasa presentation tsaka nasa whiteboard. So, again, balikan natin yung question letter B kanina. At what interest rate will it earn 1,000 in 10 months? Ano naman ang hinahanap dito sa letter B? Mark Castro. Wow, ayun na si Louie agad, bilis ah. So, ang hinahanap natin sa letter B is yung R. So, to find R, doon ulit tayo magbe-base sa ating interest formula. Interest formula is I is equals to PRT. So, para lang makabisado ninyo, interest is equals to PRT. If we're going to find R, divide both sides by the variables na kasama ni R. So, PT. Cancel, cancel. R natin is equals to interest over PT. Ayan. Getching? Diba? Para hindi nyo nakatandaan pa si magic triangle, ganyan na lang. Cancellation method ang tandaan niyo. So, meron tayong interest dito. Given ang interest, which is 1,000. Substitute na lang kayo ng value. 1,000 over our P is 1 million. Basta 1 million yan, ha? Then, ang time natin is 10 months. 10 over 12. Always, kapag nagko-compute for a year. So, 10 over 12 or 5 over 6 kung gusto niyo pa siyang i-lowest term. Then, multiply lang to. 1 million multiplied by 10 divided by 12, that is 0.833. Multiply ninyo. Then, 1,000 divided by yung number na yung nakuha ninyo dito. So, ang lalabas dyan ay
0.0012. R is equals to 0.0012. Ngayon, since rate ang hinahanap natin, i-convert natin siya sa percentage. So, paano ba yan? So, times 100, di ba laging gano'n to find the percentage, times 100. So, move lang kayong dalawang decimal points. So, magiging R is equals to 0.12%. Kung nagtataka kayo bakit magkasama yung decimal point at percentage, ganyan talaga yan. Kasi nanggaling siya sa pinakamaliit na number. Kaya may decimal point siya, tapos naka-percent pa. Question po dito. So far wala. Ay, maganda to Dire-diretso tayong discussion. Lahat ma'am late ako. Lahat late ka. So ito, hindi na to kailangan. Ayan, hindi na yan. Punta na tayo sa compound interest. So yung kanina, simple interest. Kaya pa ba? Kaya pa bang i-digest lahat-lahat? May 30 minutes pa ako para sa compound interest. Okay, wait lang Pag-iwalayin ko lang.